Uh, welcome back sa akin channel. Webes ngayon, so chill lang tayo dahil wala akong pasok bukas. Sabi ko nga mag-aayos ako dun sa likod. Pero bago yon, Webes ngayon, magtatambay muna tayo sa city center ng The Hague. At tamang-tama, night market ngayon. Papakita ko sa inyo yung sitwasyon ng night market dito. Sigurado daming tao dahil magandang weather. So tara, samahan nyo ko. Ito yung loob ng opisina ng yung pinaka-lobby ng building namin. Ganda. Storage nila, no? So, alay mo may sariling parkingan yung mga mga bisikleta dito. Yeah. Tayo sa parking ng bisikleta. Nga pala, yung mga nagtatanong kung interesado na malaman kung paano ako nakapunta rito sa lugar na to, mahabang kwento yan. Ikukwento ko sa inyo pag nasa bike na ako. So, yan ko muna. Ayusin ko muna tong mga gear ko dito. Ayan, ito yung aking bisikleta. Karag-karag lang siya pero ayos to. Pwede yung anak ko isakay dyan. Grocery, pwede rin. Pwedeng pang pang long distance. Ayan. Ang tawag dyan, Hiren Fix. Yan tawag nila dito dyan. Hiren Fix. Okay, kukwento ko na kung paano ako nakarating dito sa mga sa mga interesado lang malaman. Bali nung 2006 ako nakapunta rito. Pinadalan ako ng visa ng nag-apply ako ng tourist visa. Pinadalan ako ng invitation ng tsuhin ko na citizen na dito, citizen. So nung time na yon, ang kahit tourist ka lang pumunta rito nung time na yon, mayroong opportunity na makapagtrabaho ka, so hindi sa lupa, sa dagat. So nung time na yon, 2006, nakapasok ako ng trabaho sa dagat. Sa dagat ng almost, I think exactly 10 years, kasi 2016 ako nalipat dito sa lupa para magtrabaho naman sa sa opisina. So ang trabaho ko sa dagat nung una is dishwasher, tapos paminsan-minsan nakakapag ang tawag nila dito is steward or and cook. So cook, steward. Dati steward lang, dishwasher or tagalinis ng mga kabina. Tapos na-promote ng konti, naging cook steward. So nung naging cook steward, naging night cook naman, baker. Nagpe-prepare ng pagkain ng midnight at saka breakfast. At saka nagbe-bake ng mga cakes at breads, tinapay. And then doon din sa offshore din sa dagat, nakapagtrabaho din ako bilang cook naman, day cook. Yun na, doon na ako nung by the time na day cook ako, nag-hire naman sila ng buyer, parang sa procurement department ng kumpanya. So
ang nangyari, naging parang replacement buyer ako doon. Then di nagtagal na naging parang trainer ako dahil kinailangan nilang magkaroon ng trainer. Since nandun naman na ako yung nagtitrain sa mga dati kong mga kasamahan na cook na tagaluto. Tapos nung hindi nagtagal na promote na naman ako ng parang nung in-implement nila itong software namin, software program. And then nung COVID, isa ako sa mga hindi naman ako natanggal parang nag-voluntary resignation na lang din ako dahil kasi binabalik pa nila ako sa offshore noon Sabi ko hindi na ako interesado dahil lumalaki nga yung mga bata. So sabi ko try ko naman ng iba. Doon nung 2020 o 21 napasok naman ako sa manufacturing na company na ang trabaho ko naman doon planner, demand planner, production planner, tapos nasa nasa purchasing din, buyer, nakabili ng mga spare parts ng nung pinoproduce nila na na produkto. So ICT yung company, ICT, gumagawa sila ng hardware at software. So naging magandang magandang stepping stone ko naman para makarating dito sa trabaho ko ngayon. Ngayon, yung trabaho ko ito na mag-almost 3 years na ako dito. So sabi ko nga, for some reasons, personal privacy ayokong sabihin dahil baka ma-jeopardize yung employability ko, baka ma-technical foul ako. So sana maintindihan nyo na hindi pwedeng i-reveal. Okay, yun. Ganun ako, yun ang kwento ko dito mula sa abroad. Tapos minsan may mga side hustles din dito. Nakakapag part-time kami. Mostly linis bahay. Ang linis bahay is sa ngayon nasa 15 euro na yata per hour. Pero dahil hindi ako marunong masyadong maglinis, wala akong masyadong tumatagal na kliyente pagdating sa paglilinis. So ang mas meron pang isang part-time dito na ginagawa namin pag may time, construction or painting, house painting. Malaki-laki ang per hour noon. Kasi ang isang oras o depende, minsan yung pag nagpintura ka per square meter ang laban. Pero madalas per hora lang yung ko. Kasi nag-a-assist lang naman ako, Hindi sa construction, pero parang laborer lang ang ko. Taga buhat, taga halo, taga bakbak. Yung mga tinuutos sa akin nung mason ko, yun lang ginagawa ko. Pero ang per hour ko sa ngayon, nag-start ako sa 15 lang noon, pero ngayon ang tanggap na namin per hour ko is 30 na. So 30 euro per hour sa construction.
Ito, malapit na tayo sa ano. Ang ganda rito. Sana hindi against the light. Ang ganda oh. Nasa gitna ito ng ano, ng city. Hindi mo akalain na ano, na within walking distance lang ng central station nila, ng train station, meron silang ganyan, no? Yan, no? Parang maliit na, well, parang kanal lang siya, pero parang ilugan lang siya. Meron bang salitang ganun? Ilugan. Anyway, yan yung ano nila, central station. Nabanggit ko sa inyo, 2006 dumating ako dito. 2006 ginagawa na yan. Hanggang ngayon hindi pa rin tapos. Ayan, yung kanilang central station na iba-iba na yung itsura, tingnan mo. May ginawang building na yung kulay itim na nakapalibot sa kanya, bagong gawa yan. Yun yung may sign na yata na yun, may icon na yun yung nasa taas na kulay puti. Yun yung pinaka main building ng central station, natakpan na. Ayan. Dito yung papunta ng ano, papunta ng pinaka main ano shop, kumbaga sa atin kabayanan. Ito kabayanan nila. Shopping center, mga ano, mga bilihan ng mga signature clothings, damit, mga sapatos, jewelry, restaurant area nila. Ito, dito banda may Filipino restaurant din pala dito. Pag madaan tayo mamaya ituturo ko. Ayan. Because sabi ko na madaming tao eh. Ayan. Okay na. Bibili pala ako ng bagoong. Alamang, tama-tama. Mamaya. Priority sila, pedestrian. May zebra ano, crossing lane yun eh. Diba? Magbigayan po tayo. Ito po yung sa kanan ko yung ano, Filipino restaurant. Dito. Yan dito. Yan, yung tatapatan ng ano ko, yung may flag ng Pilipinas. Yan. Yan siya. Barrio Pilipinas. Masarap po dyan, no? Pwedeng magkamayan, pwedeng mag order lang. Mga value meals. Ano din dyan, kung alanganin na kayong magluto, pwedeng pumunta dyan. Kung halimbawa dito kayo napadpad sa The Hague Centrum. Ito na, yung The Hague Centrum. Ito yung kanilang munisipyo. Sa kaliwa ko ito. Yan ang munisipyo nila. Ito po, Main Street itong diretso. So meron dyan
sinihan. Ayan. Intersports, mga bilihan ng alam mo na, pang sports. Primark. Ito, sikat yata itong Primark na to, kahit sa UK may ganyan eh, Primark. Yung mga ano lang siya, budget na mga damit. Diyan sa Primark yan. 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 So sabi ko nga, night market hanggang alas 9 ng gabi. So dito muna tayo sa gitna. Hindi tayo istorbo sa may TK Maxx yan, TK Maxx. McDonald's, Decathlon. Ang maganda rin sa Decathlon. Ano bang pwede nating hanapin sa Decathlon? Ayan, yun yung Primark, yun yung banda. Lakat-lakat lang tayo dito, lakat-lakat. Shoutout po sa mga kababayan ko sa Pampanga at Tarlac. Maya pagkapanapon, kaya kayungan. Ayun po yung kaya kayong Talasuyo. Mag-subscribe na ko po. Balen kong Kapampangan. Sopan nyo ko po. Sopan niya po yung kaya kayong Talasuyo. Yan. Ito, shoutout na yung mga taga Tarlac at Pampanga. Siyempre, shoutout ko din po yung mga kapitbahay ko dyan sa Pangasinan. Ngaimbag nga malim. Kada kayo amin, apo. Si kayo ti mangiturong. Apo. Si kayo ti kwa. Yun lang ang alam ko. Muntik na akong mapina doon Hindi, mali itong ginagawa ko. Dapat doon ako sa linya. May guhit yan eh. May guhit na kasi hindi mo pa sinusunod eh. Reggie David eh. Yan. Gusto mo pang masasaktan ka pa eh no. Ayan. Dito oh. Ayan. Luwang-luwang oh. May dedicated na parking. May guhit. Kung lumampas ka sa guhit ay buta ka. Buta meaning mape-penalty or matitiketan ka. Pagansya. Magkano rin yan? O kaya kukunin nila yung ano mo. Yung impound nila. Tubusin mo, benching ko. Sige. Alright. Tingin-tingin lang tayo sa ano. Tingin-tingin tayo sa ano pangalan nito? Decathlon. Diyos ko. Tukso. Layuan nyo ako. Ayan, papunta po tayo sa ano. Ang Decathlon. Naghahanap ako ng ano nga hanapin natin sa Decathlon. Meron akong nagustuhan na camping ano dun eh. Check ko lang kasi kailangan ko ng camping equipment pagka ano kami ng mga bata sa Pinas. Mga lutuan, yung shoutout kung meron ng ganito sa atin, Decathlon. Kasi napaka napakaganda nito. Ito. Ayan. Random lang, oh. Random. Punta tayo dito.
Ito yung hinahanap ko na tent, oh. 29. 29 euro. Check ko lang yung ano dito. Check ko lang yung naka-display dito na ano. Ito. 349, no? 4 person, air seconds. Inflatable siya dito. Dito mo siya i-inflate. Madali siyang install. Ito. Yung presyo na yun, pwede na. 349 euro. Spacious naman siya, oh. Okay na. Pero ganito lang, pwede na, Pilipinas. Ganitong style, oh. Pang ano, tabing dagat, overnight, 99. 6,000 pesos. Marami naman sigurong ganyan sa ano, sa atin, ano. Sa ano sa tingin nyo? Sa Lazada, no? Pero siyempre mas parang bagay, lahat naman ngayon made in China na, eh. Pero siguro naman mas maano naman ito. Mas kalidad ng konti kaysa sa mga ano binibenta nila sa Lazada or Shopee. Correct me po if I'm wrong. Ito ang hinahanap ko. Pang-init ng tubig. Mas mga lutuan. At walang presyo. Ito. Cooking set. O, 2 piraso lang. 34. Mamahalin. Ito. 4 na piraso ito. 6,000. Anong laman niya? Meron siyang cooking set. Pang 2 tao. So, siyempre, andyan na. Meron na siyang 15 daw na elemento. Siyempre, sinama yung kutsara at tinidor na 4. Tapos 2 tasa. 1 lutuan. 1 patungan ng lutuan. Pati yata yung takip sinama sa 15. Yan, 100 euro, 6,000. Ganito lang. Ganito lang. Hindi pasado kay yan. Reggie David na kuripot. Ayun. Yun lang naman ang ko dito, pinunta ko. Kasi diyan dami. May pang basketball, may pang football, uniform. Comment na lang po kayo kung gusto nyo makita yan next time. Ito, mesa.
May isang pang ano to. Yan. Well, hindi pasado sa ano. Hindi pasok sa budget ko yung presyuhan ng ano nila. So, ano na tayo? Pack up na. Nagugutom na ako. Yan. Babalik po tayo pa uwi. Dadaan tayo sa ibang ano naman, ibang direksyon, ibang daanan. Ang ganda daw yun sa ano sa ano natin, sa brain. Kung dadaan ka sa mga, hindi yung laging isang ano lang, everyday same na ruta. So maganda din daw na iniiba-iba yung ruta at na ano daw din yung ano, nare-repress din daw yung isip natin. Yan. Ayan oh. Daming tao. Ano pa lang, alas 6. Alas 6 pero ano pa yung mga tao, gising na gising. Papasok sana ako sa MediaMarkt para tumingin ulit ng microphone, DJI. Kaso umorder na pala ako ng microphone sa Temu. Ano lang po, 17 at saka 17 euro at saka yung isa 5 euro. So tatry po natin yung dalawa para may reserba na. Kasi kung bibili nyo po yung DJI na microphone, yung pinakamura po nila is 70 euro. Siyempre may mga kasunod na nun is 180 yata. Sabi ko naman, saka na lang ako mag-invest ng ganun kapag talagang ano na ako, monetize na. Kumbaga ano pa lang tayo ngayon rookie pa lang. Kapag talagang professional ano na tayo, pag kumikita na, saka na tayo mag-invest ng mga ano. Ngayon ano pa lang, pwede na tayo sa mga budget meals lang na ano, microphone. Yan. Ganun. Okay. So, uwi na po tayo, no? Bali ito, diretso ito, tapos kanan, ay kaliwa, tapos dire-diretso, tapos kakaliwa ulit. Doon tayo sa may ano, sa may ibang daanan. Iba sa nakasanayan, kumbaga. Iba sa everyday na dinadaanan. Pag may nakikita akong mga Pilipino, dati ninoloko ko yan. Pag sumigaw ako ng balut, lilingon yan eh. Kaso ngayon, medyo nahihiya na rin ako ngayon eh. Yan. Ganun. Ayan po, ang daming tao pa oh. Tuntua ako dati pag nakakita ko ng maraming tao eh. Ayan oh. Ang daming tao. Saya-saya ng mga tao. Ayan. Ayan. Ganun. Ayan po, no? At mga, sabi ko nga po, yung mga nanonood ngayon, mga
naiinip po sa kanilang mga tahanan at gusto lang makapanood ng ganitong content, stay tuned lang po kayo. Ako na pong bahalang maglibot-libot sa inyo, lakat-lakat, libot-libot. Pasensya na po kayo sa kwentong kutsero na sinasabi ko para hindi lang po tayo naiinip habang kayo'y nagsa-sightseeing. Tayo pare-pareho kasi yan. At sana maliwanag po yung audio natin. At hindi po tayo hindi po mahangin kasi kaya baka hindi nyo ako marinig ngayon. Kwento-kwento lang po tayo, no? Makinig lang po kayo dyan. Ako nang bahala sa kwento. Itatry ko na magbigay ng mga informations. Mga bata, no? Ayan. Bike lang po. Ayan. Pantay-pantay dito. Ultimo nga po yung Prime Minister nagbabike Prime Minister po dati dito, Mark Rutte, ang pangalan niya. Ngayon na Secretary General na po siya ng NATO. Malamang hindi na siya nagbabike kasi may mga security concerns na tayo doon Dahil NATO na siya NATO Secretary General, pero nung Prime Minister lang, ayan, nagbabike lang po, naka-Amerikana, walang bodyguard, papasok sa trabaho niya dyan sa may parliament, mabike siya. Okay, ito na yung sinabi ko kanina na diretso, then kaliwa tayo, magkakaliwa pa. Oops. Okay, moving on. Ito na tayo. So ito, dire-diretso na lang to. Hindi, banda rin sa dulo, kaliwa. And then sa amin na, konting kanan. Hindi, kaliwa and then kanan and then sa amin na. Yan. Magalaw na yung aking ano pa yung pwede nating pag-usapan dyan habang nagbabike tayo. Okay, mag-isip pa ako, no? Ang kagandahan naman itong content natin basta pakita ko lang sa inyo yung bike tapos meron tayong konting nahagip na highlights, reflections, insights, opinion, statements. Ayan, binabahagi natin yan, no? Para hindi lang siya yung walkthrough kasi nakikita ko sa palabas lang sila literal na naglalakad, nagwo-walk lang talaga tayo may konting may kakwentuhan. Hindi pala single lang to one way lang na kwentuhan pero pwede po kayong mag-engage sa kwentuhan na to kung magko-comment kayo. Comment lang po kayo dyan, sabihin nyo po kung ano yung gusto nyong sabihin o reaction dun sa sinabi ko, and then itry din po natin kung halimbawa about improvement, pwede ko pong i-improve yung sarili ko o yung pagbablog ko, or yung kung meron naman po kayong against sa sinabi ko na opinion, syempre malaya po kayong sabihin yun. At nasa po tayo, safe space. So wag lang po tayong magmumura, wag lang po tayong makakasakit ng damdamin. Sabihin nyo lang po constructively at tatanggapin po natin yung criticism niyo. Diyan po tayo mag-grow Kaya maganda na po yung maliwanag. Yeah. Alright. Moving on po tayo, no? So ayan na lang, pag-usapan na lang natin pala yung gagawin ko bukas.
Gagawin ko bukas, naisip ko, yung likod ng bahay ko, ayusin ko yung nakatanim doon, saka yung ano doon, yung lupa na inaano ko, pinapataba ko doon. Na hindi ko naman siya matatamnan kasi ano nga, masyadong malilim. So, check ko siya kung anong pwede kong alternative na tanim, na yung mga tanim na hindi matakaw sa sa araw, na mag-yield siya. Mag-research muna ako kung anong klaseng tanim ang pwede doon. So, yun na lang siguro ang ipaproject ko bukas. Bali, ganun na lang ang magiging labanan doon. Yun, malayo-layo pa tayo, so malapit na, kapit lang po, at tuloy-tuloy nyo na po ito. Napanood nyo na kanina, ay naumpisahan nyo na, tapusin nyo na po itong video para at least pag nakarating ako sa destination ko at mag-goodbye na, sana nandiyan pa kayo, at para po dumami yung watch hours ko. Ayan. Okay. Alright. Si Manong, oh. Mag-ingat po kayo, Manong. Huwag kayong basta tumatawid at baka nasagasaan po kayo. Naka-red po, naka-red light. Yan. Okay. Alright. Madali si Manong, natatay siguro. Yun palang dapat. Huwag kayong makakarating din tayo. 5 seconds lang ang hinahabol mo na tapos bandang huli madidisgrasya ka pa, di ka na lang maghintay. Alright. Ito na po, no? Nasa mga na lang ito. Nasa mga 3 minutes na lang po, no? Kaya abang-abang lang po tayo sa dulo. Alright. Po. Kapit na po tayo, ha. Sa mga bagong channel po dito sa channel ko. Andito po kayo sa channel ni Reggie David Humeka Kenny channel official, Humeka Kenny TV, Humeka Kenny official YouTube channel. Subscribe na po kayo at pindutin nyo po yung bell, all of those stuff, like and comment and share. Abangan nyo po yung susunod ko na uploads. Sana po mag-improve pa yung channel natin in terms of content,
At mga kwento dito, sana may napupulot po kayo kahit paano. Positivity in life. Ano po, grinding. At always ano lang po, chill. Ganun lang ang message natin dito, no? Peace. Ganun. May mga challenge po tayo sa buhay, eh harapin lang po natin. Talagang ganyan po ang ano, ang problema po. Kailangan talaga siyang harapin. Lately lang hinarap ko po yung problema. Ayun, nagkaroon po ng solusyon. Ilang araw po akong hindi nakakatulog. Pero dahil hinarap ko siya, hindi ko siya kinantanan, sawa po ng Diyos, siyempre dasal na rin. Sawa po ng Diyos, nasolve po yung problema, no? Hindi po dahil may problema kayo, hindi nyo po harapin nyo lang po. Ano yun nyo? Hanapan ng solusyon. Kung about ano yan, kung ano man yan, kausapin nyo yung kabilang banda. O kaya solusyonan kung hindi kayang ganon, harapin. Ayun, sa awa ng Diyos po, nasolve po yung problema dahil sa tulong po ng Panginoon at nag-intervene po yung Panginoon natin, alam ko. At yun, tatlong araw akong di makatulog. Nasolve ang problema. Okay? So kung inano ko lang yun, dinaan ko sa inom. Which is, by the way, hindi na po ako umiinom since January 2025, January 1 at January 2. Ilang buwan na akong walang alak. Yun. So yung old na Reggie, inom ka agad yun. Maglalasing. Tapos kinabukasan, ganun pa rin. Naglasing, hindi mo naharap. Hindi mo naharap mo man, pero kung ano-anong kapalpakan ng naisip. Kasi nga, lasing. O kaya, wala sa tamang yung pag-iisip. Kung hinarap mo siya na maayos yung pag-iisip mo, kaya ngayon, normally, ganun na nga dapat yung old Reggie, talagang iinom, tapos papalpak. Ito ngayon, although, talaga, nahirapan, at least nasolve yung problema. May hinanap talaga yung solusyon na proseso. Base sa proseso. Base din sa openness, ganun. Ayan. Ganun ang dyan. Ito na po, malapit na tayo. Sabi ko nga kanina, diretso, then kaliwa, then konting diretso, then konting kanan, then konti na lang, andun na ako. Konting kembot na lang po, ayun, green is go. Moving on. Sabi ko nga sa'yo kanina, may problema, harapin. Paulit-ulit na, pero di baling paulit-ulit, basta nakakatulong. Yeah. Tsaka total, nasabi ko na rin lang, bawas-bawasan ng bisyo. Parang nagsesermon na, pero totoo. 45 na ba ako ngayon, o 46, 1979. Ilang taon na ako, since bata pa ako, manginginom na ako. Kasi, sarap puminom. Kahit hindi masarap ang lasa, ewan ko kung bakit natin to nagustuhan, yung pag-inom. Ngayon, since magsi 7 months na, walang alak. Zero alcohol, zero beer yung lasa lang ng beer, pero walang alcohol na pumapasok. Dati malakas akong uminom.
kahit magdamagan pa. Ngayon medyo ano na, na ano din, kinalabit din ako ni Lord, kaya tinigil ko na. Ayoko nang bumalik at wala na akong planong bumalik. Yun lang. Eto na po, bilagay na natin sa high notes ang ating vlog ngayon. Ayan. At ito na yung Junakis, nandito na. Dito ko na po tatapusin ang aking vlog. Parang parapya na ni Edgar lang yan eh. Bigla na lang mawawala. Boom.